Marami na hong mga dating militar pumasok sa gobyerno, naggabinete, kundi man pumasok po sa legislatura. Bakit ang pinupuntiryan ninyo, Senado, Coronel, kung mamarapatin nyo sagutin nyo, aming tanong? Well, ano naman kasi, no, nakita natin, no, sa pag-iikot at sa experience natin, hindi sa executive yung problema, kundi nasa mga legislators natin. Ang nakikita ko kasi kailangan natin na isang matapang ba na senador na may political will. Kasi yung iba, pagka personal interest lang nila, yung kanilang doon lang sila tumatapang. Pero pagka kapakanan ng taong bayan, ng ating mahal na bayan, naduduwag na yung iba. Mm-hmm. So, kailangan natin ng isang matapang at may political will. So, tayo, nakita natin, wala naman nagbago mula nung unang tumakbo tayo, 2010, at napunta sa corporate. Hindi ako mapakali sa upuan ko. Kasi ganun pa rin wala pa rin nangyayari. So, I want to serve again para naman yung remaining na productive years ko will be put into use kasi I really feel so na passionate sa aking pagmamahal sa bayan natin at taong bayan kasi nagpapakamatay ako para sa bayan, para sa taong bayan. Namamatay dun sa katabi ko yung mga kumukuha ng bala sa akin in a lot of several encounters, no? So ano ba ito? Ang tingin ko, sabi ko si Lord siguro mabait sa atin dahil meron pa siyang gustong pagawa sa atin. May mission pa tayo. Mm-hmm. Colonel, nung panahon po ninyo sa military, yung mga pinag-uusapan natin na problema ng bayan ngayon ay naging issue rin po noon. Naging subject ito ng military adventurism, quote-unquote kung tawagin po ng iba. Tapos na ba yung era ng military adventurism, Colonel Querubin? Let it put it this way kasi Opo. We were pag sa kanila adventurism 'yon. Mm-hmm. You know what? We were jailed fighting corruption. Yeah. We were fighting corruption at that time. Paano masasabing siguro dahil nga yung mga na-involved gaya nung Ariel Querubin, isang risk taker. Mm-hmm. So it's all fighting corruption. Mm-hmm. Noong mga panahong yun. Mm-hmm. Ayan, tama. Nabanggit ni Colonel Querubin yung corruption. Nababahiran ngayon ng corruption yung Intelligence and Confidential Fund. Noong ba panahon nyo issue yan? Nagkakaproblema ba noon? Sa militar, Yung Intelligence Fund kasi nung araw, binibigay lang yan sa mga operatives, sa Intel, sa Armed Forces. Corruption talaga yung nangyayari kasi noon, I was an intelligence officer. Darating sa akin, object class, office supply. Saan ko gagamitin? Hindi ko mapwedeng gamitin to pambili ng information. Kasi yung intelligence fund, nagamit na sa ibang agencies, di ba? So, itong intelligence fund kasi, source talaga ng corruption nung panahon pa namin. Kaya nga, magbibigay sila napakaraming fuel, diesel. Kaya ang tawag nga dyan sa diesel na yan yung cash disbursement ceiling kunwari sa procurement nga naging diesel CDC cash conversion convert diesel to cash. Mm-hmm. Pero so ganun yun ang pinanggagamit mo na na Intel funds. Mm-hmm. Pero may sinasabi na dapat daw ito kung sa inyo sa uniform service dapat ba talaga ito binubulatlat o idililitaw in the name of transparency? Yung intelligence fund kasi you have to really account for it, no? Pero meron kasing procedure diyan. Yung sinasabi nila na hindi yan ino-audit, hindi totoo. Magsasubmit ka ng mga parang clearing ba na documents, no? Pero hindi yan nilalantad kasi mga para mong binulgar ba kung sino yung asset mo, sino yung mga ginagamit mo na yung Intel funds, hindi ina-account yan pero hindi yan binubulgar na Okay. So, pwede natin ilagay po na additional measure para hindi maabuso ang Intelligence and Confidential Fund katulad po ng naging experience nyo in the past? Pa rin yan, no? Lahat dapat kasi clear, ipinapakita mo na yung pondo na nagamit mo, talagang it was used
for its intended purpose. Kasi kung minsan, hindi yan nagagamit na kung saan nila ginagamit lang. Ang Intel funds talaga kasi, yan yung pinambibili mo na information, yan yung kung may case kayo, yan yung ginagamit ninyo pang-upa ng bahay, pang-upa ng sasakyan, lahat. Yan yung pero clear yan. Ina-account. Ina-account, yeah. Okay, siguro balikan ko lang yung yung tanong ni Weng tungkol sa sa military adventurism kasi Colonel ang paniwala ni Colonel Quirubin noong mga panahon yun, hindi naman adventurism yun. Yes. Dahil lumaban sila sa korupsyon noon. Pero ngayon, in the age of social media, Colonel, kumakalat yung may mga open letter. Alam mo yun, Weng? Si Paring Melo, alam di siguro White ito. paper. Mga white paper na kesyo, meron daw mga alingas-ngas at gusto ng militar na makialam na naman doon sa takbo ng gobyerno. Ngayon ba tingin nyo, Colonel, magtatagumpay pa ang mga ganitong klase ng adventurism na rin na aming patuturingan po ito? Sa totoo lang ngayon, makikita natin kung alin kung ano yung unforces ngayon na napakataas ng trust rating kaysa noon na nung kami nasa serbisyo. Very professional yung armed forces ngayon. At maingat tayo dapat yan sa mga propaganda kasi karamihan fake news. Kung ang balak nila is i-agitate kunwari uli yung kasundaluhan, let me share with you kung ano yung experience ko. I was twice jailed, twice given amnesty. I was brought to the morgue clinically dead, fighting for what I believed was right. You know, that chapter in my life brought me bitter lessons. Ano ito? Sabi ko nga, would you believe the animosity that was created from soldiers fighting each other took many years to heal? No? Yung aking binabaril at that time was my friend. Then Captain Art Orozco, naging 2-star general. Hindi rin niya alam na yung pag-release niya ng rocket, ako yung tatamaan niya, na kaibigan niya. I had 67, no? Shrapnel wounds. Kung anahayaan ninyo, pakita ko pa dito kung ano yung mga tama na yan, no? Nakon. Para at least makita ninyo. Diyan lang sa pang-ibabaw lang po. Parang walang below the belt. yeah, mas marami kasi ron. So, pero my pancreas got ruptured, a portion of the left lobe of my liver, 6 feet of my small intestines were cut off. Yan yung pinagdaanan ng Ariel Quirubin. No? Sasabihin ba nila na yung Ariel Quirubin kaya magpakamatay para sa kanyang paniniwala na tama. Pero iba na ang kalaban natin ngayon. Hindi na kapwa Pilipino. Iba na. Meron po tayong kalaban. Ay China naman. Meron West tayong Philippine Sea. meron tayong dalawang bagong batas, Colonel. Kaya lang ang problema, ito po yung nagtatakda kung saan na talagang teritoryo natin. Ang problema, paano natin mapapasunod ang international community, lalong-lalo na in China, para kilalanin po ang nilalaman ng batas na ito. At hindi na tayo ibuli. Well, ang labanan kasi dito sa West Philippine Sea, bakit kamo I can always talk about this with hindi naman with authority because I became operations officer of Western Command, intelligence officer of Western Command. So ang labanan dito, it's all preponderance of forces. Yung nagbubuli sa atin, mahigit 100 na barko yung ginagamit nila. Tayo ilan? 2, 3. So, nung pinirmahan, hindi nyo nabanggit yung Self-Reliance Defense Posture Revitalization Act. Welcome na welcome ito kasi ito na yung umpisa na dapat natin ipakita sa lahat na kaya natin tumindig. Kasi we will never be, sabi ko nga, dapat hindi tayo forever ba na dependent o sumasandal sa isang superpower. Kasi yung location ng ating bansa, it's so strategic na pinag-aagawan tayo nila. Kung kaya natin tumindig on our own, kusa lang, mas marami kang concessions na makukuha. No? Yung tungkol doon sa ayaw na respetuhin, edi pakita natin, magpalakas tayo ng puwersa para hindi tayo kayang ibuli. Magpalakas